God's condition para nais ng Diyos na tayo maibalik ang nasira na relasyon, kaluluwa at layunin. Ito yung kanyang pagpapanumbalik ay may kondisyon na dapat nating pagnilay-nilayan. So, humility before God. So, ibig sabihin, kailangan natin magpakumbaba, kababa ang loob sa harapan ng Diyos na sinasabi na ito yung nagsisimula ang pagpapanumbalik kapag inamin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Yung pagmamataas ay nagsasara sa atin ang pinto sa kanyang biyaya, ngunit ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng daan para sa pagbabago. Kaya nga sinasabi niya sa James chapter 4, verse 6, sabi niya rito, but He giveth more grace, wherefore His saints and resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi na siya'y nagbibigay ng higit na biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado. Ngunit ito'y patuloy itong ibinubuhos sa bawat mananampalataya. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan o nakikipagbaka. So, kaya nga ito yung nilabanan ng Diyos ang mapagmataas. So kaya nga ang mapagmataas ay lumilikha ng distansya sa Diyos dahil umaasa ito sa kanyang sarili kaysa sa Diyos. So kaya nga mahalaga na sa Diyos tayo magpakumbaba. Hindi yung sinasabi ng iba na magpakumbaba, humble ako. Sabihin na mahirap siya, may sakit siya, dahil iyan yung ibang katuruan na huwag mong sabihin na magpakumbaba ka. So yan ang sinasabi ng ilang mga nagtuturo. Kaya nga sinasabi niya sa James chapter 4, verse 10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Sabi niya rito, kailangan natin na magpakumbaba tayo sa paningin ng Panginoon. Kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos at magpasakop tayo sa kanyang kalooban at lumapit sa kanya ng may paggalang. So kaya nga, ang pangako niya na tayo itataas, na tumugod ang Diyos sa mga mapagpakumbaba ng may, na ito yung dapat natin, na kapag tayo nagpapakumbaba tayo itinataas sa spiritual, emotional, at maging sa mga kalagayan ng buhay. So kaya kapag tayo nagpapakumbaba, itinataas tayo ng Diyos. So ibig sabihin na kahit na may nang-aaway sa atin, tayo nagpapakumbaba, hindi natin sila nilalabanan. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na kapag ibinaba natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, itinataas niya tayo sa kanyang perfectong panahon at paraan. So kaya nga dapat tayo lagi nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na hindi natin kayang mag-isa nang wala siya. Dahil yung iba, kaya ko na yan. Yung iba, trabaho ng trabaho, pagod na pagod, dahil ang kanyang sariling lakas ang kanyang inaasahan. So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, tulad na lamang sa halimbawa ni King Manasseh sa 2 Chronicles chapter 33 verse 12, sabi niya rito, nang siya ay nasa kapigatian, siya ay nanalangin sa Panginoon niyang Diyos at nagpakumbaba na mainam sa harapan ng Diyos ng kanyang mga ninuno. So kaya nga dito nagpapakita ng pagsisisi. Siya'y nagsisi ang kanyang pagdurusa pagkatapos mabihag. Si Manasseh ay lubos na nagpakumbaba at hinarap niya ang Diyos. So kaya sinasabi pa sa verse 13, sabi niya rito, at nanalangin sa kanya at siya'y nanalangin sa kanya at tininig ang kanyang pamanhik. So at ipinalik sa Jerusalem ang kanyang kaharian. Nang magkagayoy, nalaman ni Manasseh na ang Panginoon ay siyang Diyos. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na inihayag ang awa ng Diyos at pinakinggan siya ng Diyos ang kanyang mga panalangin at pinatawad siya
at ibinilag siya sa kanyang trono sa Jerusalem. So kaya nga ito'y malinaw na pagbabago ng pagpapakumbaba at paintim na panalangin na humahantong sa pagpapanumbalik. Ito ay isang makapangyarihang pagtotoo na walang sino man ang lampas sa kapatawaran ng Diyos at ang kahit sa pinakamasamang makasalanan ay maaring matubos kung sila ay tunay na magsisi. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan.